Eto po mga kaibigan 'no, eto nga po guys 'no yung, delaying tactic ng, mga senator na 'to 'no. Ah, Tingnan po natin yung kanilang mga delaying tactic dito sa ginagawa nila mga kaibigan 'no, yung effort nila na i-delay ang, proseso ng impeachment ni VP Sara Duterte 'no. Okey. Nandito po yung breakdown 'no, ilalahad po natin yung mga breakdown ng mga delaying tactics and efforts to stall the impeachment process of, Vice President Sara Duterte, along with reasons why allegations of plunder, money laundering, remain unresolved. Yan. So titingnan po natin guys 'no, yung mga ginagawa nitong, itong mga ano na 'to, okey, mga senador. Okey. Trial by delay, yan. So ito mga kaibigan, basahin lang natin 'tong konting balita 'no. Yan. In Philippine bureaucracy, delay is a form of governance. Committees bury bills, further study means forget it. Reform is where good ideas go to die. But seldom has stalling struck so directly at the Constitution as in the case of Vice President Sara Duterte's impeachment. When Chief Justice Renato Corona was impeached in 2011, the Senate convened the day after receiving the complaint. Trial began in weeks. Yan. So ito po mga kaibigan, no? Kung babalikan natin sa panahon po ni CJ Corona, nung natanggap ng Senado ang articles of impeachment, ay nag-convene agad sila the day after receiving the complaint. So pagtanggap, the other day, nag-convene agad as judges, no? Or as impeachment court yung Senate. And then trial began in weeks. So nag-umpisa agad ang trial. Pero ngayon mga kaibigan, sa panahon po ni itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ay dumating po ito sa Senate noong February 5. And 4 months later, the chamber is still wrapped in the language of protocol. So, 4 months ago, mga kaibigan, February 5, ay tinanggap na ito ng Senate, pero hanggang ngayon ay wala pa rin trial na nauumpisahan. Ba? So, Erna Sigua, hi idol, huwag tayo mawala ng pag-asa. Hindi natin hayaan i-dismiss nila yan. Kung gagawin nila, abolish the Senate's at charter change. Oo nga po, no? Hindi po tayo papayag na mangyari yan. And Erna Sigua, shout out, watching from Saudi Arabia, Saudi Riyadh. Salamat po sa panonood, no? Marami pong salamat dyan sa mga OFW na nasa Saudi Arabia. Shout out po sa inyong lahat. Ovil Lokis, hindi po ito basta-basta aligasyon na lang kasi may ebidensya na po ito at si VP Sara po mismo ang gumawa ng mga ebidensya na ito. Kaya hindi po ito basta-basta aligasyon lang. Tama ka dyan, no? Ovil Lokis, correct po kayo. And Erna Sigua, tandaan nilang taong bayan ang nagluklok sa kanila at tayo po ang kanilang employer. Correct ka dyan, no? Tayo yung nagluklok sa kanila, nabudol tayo. Nung nagsabi si PBBM na unity team, binoto natin si Sara, nabudol tayo.
ako mga kaibigan, hindi talaga ako boboto nun kay Sara kasi hindi ko naman talaga siya kilala. Sino ba si Sara Duterte? Hindi ko naman talaga siya kilala eh. Ang pwedeng botohan during the time, di ba? Diyan sila Tito Soto. Mga kilala, di ba? Pero, bumoto ako sa kanya dahil sinabi ni PBBM. So, talagang labudol tayo. No? So, eto mga kaibigan, sabi pa sa the Constitution isn't subtle. Article 11, Section 3 to 4 says, once a verified complaint is endorsed by a third of House members, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Not eventually, not if the schedule allows, forthwith. It's a constitutional trumpet, not a lunch break. Yun. So malinaw po mga kaibigan of forthwith. Sa sandali na matanggap ang articles of impeachment, dapat ay mag-trial forthwith. Pero hindi po ito ginawa ng Senado. So kung titingnan po natin mga kaibigan, malinaw na malinaw po ang sinasabi dito ng Constitution, forthwith. Pero hindi po ito ginawa ng Senate. Instead, Senate, mga kaibigan, returning complaint to House. On June 10, 2025, Senate convened as an impeachment court, but, kita nyo nag-convene, no? June 10. But, mga kaibigan, sent the complaints back to the House, citing legal uncertainties, thus delaying the trial. This is unconstitutional. So, mga kaibigan, parang binudol nila yung mga tao, no? Kunwari, nag-convene pagkatapos ay nag-question lang pala ng mga technicalities at kinwestiyon ang verified articles of impeachment na baka daw ito ay unconstitutional, no? So malinaw na malinaw, mga kaibigan, na isa ito sa paglabag, no, sa ating konstitusyon. Unconstitutional, sabi po ng Senate, no? So binalik nila ang impeachment complaint to House. And some lawmakers and groups have described as unconstitutional the move of Senate sitting as an impeachment court to return to the House of Representatives the articles of impeachment it filed against Vice President Sara Duterte. Yan. So, yan po ang sinasabi nila, no? Baka daw ito ay unconstitutional. Pero marami nga po nagsabi, mga kaibigan, na ang Senate po as an impeachment court ay hindi po nila trabaho na questionin ang constitutionality ng isang impeachment. Kasi ang trabaho lang po ng Senate as an impeachment court is to try and decide. Ibig sabihin, mag-trial sila at pagkatapos mag-decide kung i-convict or i-acquit. Yun lang po ang trabaho ng Senate as impeachment court. Wala po silang trabaho na questionin ang articles of impeachment kung ito ba ay legal or illegal, no? So mali po talaga yung ginawa nila dito. Henry Balite, aloha. Yan. Hello po, kamusta po kayo dyan sa Hawaii? Yan. And Erna, tanda, yung ginawa nila sa isang teacher na ipinahiya nila sa madlang people at arrested na walang warrant, kaya yan higit pa babalik sa kanila. Dapat nga si BP Sara, dapat inaresto na yan kasi sobrang-sobra yung ginawa niya Samantalang yung isang teacher, ang ginawa lang ay nag-post lang siya na magbabayad siya ng 20 or 50 million kung merong makakatsugi kay Duterte. Unlike dito kay BP Sara, talagang nakontrata. Talagang meron siyang kausap. At yung kausap niya ay nagsabi ng yes.
ba? No joke pa, ang sabi ni Sarah. No? So, dapat si Sarah ay kinukulong na dapat yan. Delikadesa. Ibang klase talaga sa atin. Ganito na kalala, uso ang baliw. Malinaw na walang mga kwenta, pero nananaig. Paano ba gumraduate yang si Inday? Kung buhay si Miriam, lechon kayo, nakakahiya. O nga, no? Parang hindi po siya abogado kung titignan po natin. Kahit nga pagiging professional parang hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Parang hindi po siya professional. And Erna Sigua, BBM is very professional, talented, decent class. Suabe kung magdesisyon. Sabi nga nila, ang taong tahimik, mapanganib. Correct po kayo. And Okay. Yan. So, eto mga kababayan, no? They asserted that the Constitution explicitly states that once the House of Representatives votes to impeach and transmit the articles to the Senate, the upper chamber role is to conduct a trial, not to return the articles as if they were defective legislation. Tumpak, no? So malinaw ito mga kaibigan, no? Na hindi pwedeng ibalik sa Kamara ang articles of impeachment dahil tapos na ang papel ng Kongreso, no? So ang responsibility ay nasa Senado na para itry at husgahan ang kaso, no? Hindi ito dapat ibalik, no? So, yung mga kaibigan, no, ang mamamayang Pilipino ay hindi bugok. Nakikita nila kung paano ginagamit ang mga institusyon para protektahan ang mga corrupt na opisyal. Ang ganitong klaseng political maneuvering ay lalo pang nagpapainit ng galit ng taong bayan. Yan. So, tama po yan, no? So, dapat ay mag-proceed ang Senado. Yan. So, last June 4, 2025, si Bato naman mga kaibigan ay nag-draft resolution asserting the Senate missed the 100-day window to act on the impeachment complaint, meaning it should be de facto dismissed, with the Senate session ending in early June, and the next starting until late July. Yung resolution ay ginamit lang na timing to avoid a hearing, potentially derailing the process. Yes, mga kaibigan, no, nag-file po ng resolution si Bato de la Rosa, at yun nga mga kaibigan ay inukayahan naman, no? Sinang-ayunan naman mga kaibigan nitong si Chis Escudero at ng 18 po, no? 18 po sila ng mga senador. Yan. So, sabi nga po mga kaibigan ng mga nakakaalam, no? Ay etong ginawa po ni Bato at ng 18 senators na to ay hindi po tama dahil sila po ay uma-acting as defense, no? Defense lawyer ni BP Sara Duterte. Kahit na sila naman ay isang impeachment court, no? Sila ay mga judges, pero uma-acting po sila na defense or lawyer ni BP Sara Duterte, no? Yan. Yan. Erna Sigua, ngayon lang nangyari. Yan, alam nila na mabigat ang ebidensya. Correct po kayo dyan, no? Alam kasi nila na napakabigat ng diferensya.
delikadesa, many things, kabayan. Sensya na offensive yung pangalawa ko. Ay, nakakagigil na kasi. Ay, correct po kayo dyan, no? Talagang nakakagigil na. Nakakagigil naman talaga eh. Correct po kayo. Yan po kasi mga kaibigan, di ba? Maraming ang nagsasabi kung alam ni Sarah na wala siyang kasalanan, mag-go ka agad yan. Pero alam kasi niya na may kasalanan siya. So, talagang gusto niya ipa-dismiss. Diba? Ipa-dismiss ang impeachment. Yan. Bato admits initiating Senate Reso to dismiss VP Sara impeachment case. Yan. So, yan po yung resolution ni Bato de la Rosa, no? I-dismiss ang impeachment case. Yan. Bato de la Rosa on Wednesday admitted that he was behind the Senate resolution seeking to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte. So, dito po mga kaibigan, kitang-kita po natin na ito pong mga DDS na ito, no? Yan si Bato de la Rosa, no? Duterte yan eh. Wala po silang paggalang sa batas. No? Wala po silang sinisino, wala silang sinasanto, hindi po nila ginagalang yung batas natin, hindi po nila ginagalang ang constitution natin. Kaya nga nakakatawang isipin na itong si VP Sara Duterte ay nagsasabi na dapat daw ay dito daw dapat litisin ang kanyang ama at hindi daw sa The Hague, di ba? So, nasabi nga po natin yan mga kaibigan nung ating pong dinibang yung kanyang sinabi na si Secretary Rimulya daw ay yung sinasabi ng niyang parang mentally challenged, yung intellectually challenged yung sinasabing statement kasi daw bakit daw sinabi ni Secretary Boyeng Rimulya na ipapaubaya na lang sa ICC ang pag-hearing, no, paglilitis sa kanyang tatay. Dapat daw dito, isa daw itong malaking sampal sa mga sa judges sa ating justice system. Pero kung titingnan natin, tama po naman si Secretary Boyeng Rimulya na ipaubaya na talaga sa ICC ang paglilitis kay Duterte. Dahil unang-una sa lahat mga kababayan, paano nga ba naman lilitisin or paano nga ba naman sasampahan ng kaso itong mga suspects sa EJK, itong mga kapulisan na niwala nga mga kaibigan, niwala nga mga police report. Diba? Samantalang itong ICC mga kaibigan ay nakapag-start na sila ng kanilang investigation since 2017. Since 2017, nag-start na sila ng investigation nila. Ibig sabihin, meron na po silang mga nakalap na mga ebidensya. Marami-rami na rin. Unlike po dito sa ating bansa, talagang wala po. Kasi dahil nga, nung nag-start po ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte, walang police report, walang record kung anong mga pangalan ng mga natsugi, hindi man lang nila sinampahan ng mga demanda, as in wala mga kaibigan, no? Wala. Para silang mga pusa, aso, na natsugi, na walang halaga. Ganun lang po mga kaibigan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At sila din po ang nagkakampi-kampihan. Dumating sa punto na noong 2021 na ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ay sila mismo ang nagsabi sa ICC na huminto muna ang ICC sa pag-iimbestiga dahil sila na lang daw ang mag-iimbestiga. So pinayagan sila ng ICC, huminto saglit ang ICC para hayaan ang Duterte administration na mag-conduct ng investigation. Pero hindi po ginawa ng Duterte administration. Kasi unang-unang sa lahat,
paano nga ba nila iimbestigahan ang kanilang mga sarili? Sila yun. So, kanya-kanyang taguan, kanya-kanyang kampihan, kanya-kanyang tago ng ebidensya. Yun po ang nangyari. Kaya napaka-imposible po ng sinasabi ni Sara Duterte na dito daw dapat litisin ang kanyang tatay. Unang-una sa lahat, hindi po sila marunong gumalang sa mga judges. Hindi sila marunong gumalang sa batas. Remember? Pinatawag si Rodrigo Duterte. Binigyan siya ng sumun para humarap sa korte nung dinamanda siya ni Castro. Pero hindi siya pumunta. Pangalawa, binigyan ulit siya ng sumun para humarap sa korte. Hindi na naman pumunta si Duterte. So kita po natin na inaantayin po nila ang korte ng Pilipinas. Wala po silang paggalang sa korte ng Pilipinas dahil tingin po nila sa sarili nila sila ay mga matataas, mas matataas pa kaysa sa batas at sa korte. Kaya talagang marami po tayong mga ebidensya na hindi po pwedeng litisin dito si Rodrigo Duterte. Kasi kung dito po siya lilitisin, moro-moro lang yan. Takutin ang mga judges, tatakutin ang lahat ng mga mag-witness at ang mangyayari, mawa-whitewash, ibabasura lang ang kaso. Katulad ng ginawa sa kaso na sinampa ni Castro, binasura. Hindi man lang nakarating sa RTC. Binasura ka agad. Doon pa lang sa piskal, binasura na. Samantalang, meron namang matibay na ebidensya. Diba? Nagsalita si Duterte. Nagsalita siya. Galit na galit. Sabi niya, yung confidential funds, binili ko yan para ipapatay kayo. Diba? Sinabi pa niya yung pangalan ni Castro. Kung titingnan natin, merong ebidensya guys eh. Pero anong sabi ng judge? Ay, joke lang daw yun. Kasi daw si Duterte, mahilig daw talaga mag-joke. During that time, nagjo-joke ba yung mukha niya? Eh, di ba galit na galit siya? Yan po mga kaibigan, kitang-kita po natin na si Rodrigo Duterte ay hindi po pwedeng litisin dito. Dahil sa piskal pa lang, ibabasura na talaga ang kaso. Kaya tama lang na talagang doon siya litisin sa ICC. Dahil ang ICC hindi niya pwedeng takutin. At ang ICC, hindi niya rin pwedeng bilhin. Diba? Kaya tama lang yan na doon talaga siya litisin. Diba? Yun. So, tingnan pa natin to. Yan. So, yan nga po mga kaibigan, no? Yung pag-file ni Bato, mga kaibigan, no? Ng resolution. And then after that, mga kaibigan, no, meron din po mga legal challenges in Supreme Court. Nagpetition si Sara sa Supreme Court noong February 19, 2025, arguing the lower house violated constitutional protections by filing multiple impeachment complaints with 1 year, thus seeking to halt the Senate trial. Meanwhile, in her formal Senate response dated June 23, 2025, she blasted the complaint as nothing more than a scrap of paper and again invoked the single impeachment rule as a basis for dismissal. So mga kaibigan, iba po kasi yung sinasabi ni Sara sa kanyang ginagawa. Ang sinasabi po niya, matagal na daw silang handa sa impeachment. Matagal na daw nilang pinaghandaan, nagbigay pa ng 16 na lawyers, nagpresenta ng 16 na lawyers. Tapos meron pa siyang pa-bloodbath. I want a bloodbath. Ganyan-ganyan pa siya. Yung pala, ang lumabas, bubble bath. Hindi naman pala bloodbath, kundi bubble bath. Diba? So, puro po kasinungalingan ang sinasabi ni BP Sara Duterte. Ang mga sinasabi niya ay iba po sa kanyang ginagawa. Kasi, nung sinabi po niya na I want a bloodbath, mga kaibigan, siya po ay nag-file sa Supreme Court ng petisyon na ina-argue na unconstitutional daw. Dapat daw may 1-year bar rule. Dapat daw ay isa lang daw ang impeachment complaint at hindi daw pwede yon kasi napakarami daw. Pero mga kaibigan, ilang beses na po itong naipaliwanag ng Congress na
Wala pong nangyari na nag-o-overlap na mga impeachment complaint na verified. Wala pong ganon. Kasi, oo, merong mga nag-file. Impeachment 1, impeachment 2, impeachment 3. Pero lahat po yan ay hindi inaksyonan. Hindi yan nakarating sa Secretary General at lalong hindi nakarating sa opisina ni Speaker Martin. Isa lang po ang impeachment na talagang inaksyonan. Yung impeachment 2, ang nangyari po kasi, yung impeachment 1, 2, and 3, kinonsolidate po nila yan ng House of the Representative. Kinonsolidate nila at kumuha sila dyan ng mga articles of impeachment na inilagay po nila doon sa pang-apat na complaint, no? Sa pang-apat na complaint, nilagay nila dyan yung 7th article of impeachment na nakikita nila na merong matitibay na mga ebidensya. Nag-come up po sila sa 7 articles of impeachment at yan po ang pinirmahan ng 1/3 ng mga kongresista. At ang sabi nga po sa batas, once na ang isang impeachment complaint ay pinirmahan ng 1/3 or more than 1/3 ng mga kongresista, ibig sabihin, automatically impeach ang vice-presidente. Yan po ang nangyari kay Sara Duterte. Kaya hindi na po yan dumaan sa mga plenary hearing nila. Wala na pong ganyan-ganyan. No? Hindi na po kailangang i-hearing. Kasi automatic po yan. Once na 1/3 or majority ng mga kongresista ang pumirma at impeach Sara Duterte, automatic po yan. Impeach na siya. No? Kaya yan po ang nangyari dyan. Wala pong paglabag na nangyari. Pero ito ay patuloy po na pinipetisyon ni Sara Duterte dahil ayaw po niya na matuloy ang trial dahil alam po niya na mabubuko ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan at lahat ng kanyang mga katiwalian. Mabubuko ng buong mundo. Buong mundo kasi lahat naman makakakita nito eh. Sabi ni Aga Intig, pero sa next year pa kasi ayon sa batas bawal mag-file sa parehong taon. Ang sinasabi po kasi sa batas, pwedeng mag-file, no? Ganito kasi yan eh. Ang nangyari po kasi, ulitin ko na naman pwede pong mag-file ng impeachment. Kasi ang nagpa-file naman yan, iba-ibang sektor eh. Kahit 10 pa i-file nila, pwede yan. No? Kahit 20 impeachment, kahit 100 na impeachment pa mag-file dyan sa House of the Representative, pwede. No? Basta i-file lang nila doon. Pero, hindi po siya nagiging pwede kapag ina-actionan. Halimbawa, yung unang complaint, inaksyonan agad. Dinala sa Secretary General, dinala kay Speaker Martin. Tapos may nag-file ulit. Ganun na naman, inaksyonan. Dinala kay Secretary General, dinala kay Speaker. Tapos may pangatlo, ganun ulit ginawa, inaksyonan. Yun po ang bawal. Pero yung sasabihin mo na may mga nag-file na mga iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga tao, iba-ibang grupo, nag-file lang sila, nandun lang, hindi naman inaksyonan. Hindi po bawal yun. Nagiging bawal lang po kapag inaaksyonan mo na ang isa, dalawa, or mahigit pa. Sa case po ng impeachment complaint kay Sara Duterte, may nag-file 1, 2, and 3 impeachment complaint. Pero hindi inaksyonan ng Kongreso. Kumbaga, parang pinatulog lang ng Congress doon. Hindi nila inaksyonan. Tapos nung ginawa ng Congress, kinonsolidate nila yung 3 na complaint, namili lang sila doon ng mga articles na sa tingin nila ay matitibay, merong matitibay na ebidensya, at yun yung inilagay nila sa pang-apat na articles of impeachment, at yan din ang pinirmahan ng 1/3 ng mga kongresista. At yan ang ipinarating nila sa Secretary General
At yan din ang nakarating sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Kaya malinaw na malinaw po na iisa lang po ang verified articles of impeachment. Iisa lang. Kaya malinaw po yan, wala pong paglabag na ginawa ang House of the Representative. Yan. Mar UTV, tama po, Dol Freddy. Freddy Abinado, nasa due process po ngayon, hindi shortcut. Opo, nasa due process talaga.